Ito na, mga kababayan, meron po akong balita ngayon ipapakita sa inyo. Patungkol po ito sa farm tour ng mga DDS vlogger sa China. No? At itong balitang ito, mga kababayan, ay galing po ito sa People's Tonight. Actually, ang balitang ito ng People's Tonight ay nanggaling po ito sa, actually, kanina po, no? Sa Tri-Committee hearing ay naungkat po sa Tri-Committee hearing itong pag-tour ng mga DDS vloggers, no? Sa pagpunta nila doon sa China at ginastusan daw ng China ang pagbisita, ang tinirhan, pati ang mga pamasahe at pagkain nila doon. Bakit nga ba ginastusan sa China? Ano bang mapapala ng China ng mga vlogger na ito? So ito po, according dito sa People's Tonight, sa kanilang artikulo, nakalagay, sa pagpatuloy ng pagdinig ng House Tri-Committee ngayong Biyernes, Marso 21 tungkol sa pamamayagpag ng fake news at disinformation sa internet, ipinakita ng Joint Committee ang isang larawan na nagpakita ng isang grupo ng mga Pinoy vloggers. Wait lang ha. Mga kababayan, wala. Ipinapakita ng isang grupo, ipinakita ng Joint Committee ang isang larawan na nagpapakita ng isang grupo ng Pinoy vloggers na bumisita sa China noong Mayo 23 hanggang Hunyo 5, 2024. Sinabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles, sila ay naimbitahan ng National Radio and Television Administration or NRTA upang dumalo ng seminar tungkol sa epektibong paggamit ng iba't ibang social media platform sa paggawa ng short-form narratives tulad ng Reels, TikTok at 1-minute video ng YouTube. So ito nga yung resulta pala, sabi ni Attorney Trixie Angeles Cruz, inimbitahan daw sila ng National Radio and Television Administration or NRTA upang dumalo sa seminar tungkol sa epektibong paggamit ng iba't ibang social media platform sa paggawa ng short-form narratives tulad ng Reels, TikTok at 1-minute video ng YouTube. So yun nga po, habang nag-seminar sila doon, gumagawa sila ng short narratives or form narratives tulad ng Reels, sa TikTok at 1-minute video sa YouTube, kaya yun na puro fake news ang kalabasan. So, according dito, aminado si Angeles, si Angeles na sinagot ng China, naku po, sinagot ng China ang lahat ng gastusin ng 14 na Pinoy vloggers. Naku po, sinagot daw ng China ang gastusin ng 14 na Pinoy vloggers sa kanilang pagtungo sa bansa na taon-taon na ginaganap. Sinabi rin ng dating PCO official na sila ay tumira sa isang dorm habang nasa komunistang bansa or nasa China. They also give a background on China, dagdag ni Trixie. It is just an appreciation on how the China media works. Sabi naman ni Mark Lopez na kabilang sa mga dumalo sa 2-week seminar, inungkat ng TRICOM ang controversial na China trip kaugnay sa naglipa ng pro-China post ng mga Pinoy vloggers sa social media, lalo na sa isyung ng paghihimasok ng puwersa nito sa West Philippine Sea. Ayon, ito nga po mga kababayan, no? Sabi nga dito, farm tour ng Pinoy vlogger sa China, inungkat sa TRICOM hearing. The Chinese host introduced new techniques in social media such as short-form social media. A lot of them were technical. Inihayag ni dating Presidential Communication Office or PCO Secretary Trixie Cruz Angeles. Kaya pala, yung pagseminar nila doon sa China, ayun ang resulta. Dumami ang fake news at nag-iyakan kanina. So ngayon, hindi natin makaligtaan. Dito naman ang comment. Ito na. Sabi ni Ricky Sumili, baliktad na pala sila na pala ang nag-new journalism people. Kita na ang mga traidor sa bayan. Ilagay sa red hot kicks.
Ang mga iyan dapat banta sa national security ang mga gawa nila at nakikipagbunyayan doon sa China. Hindi mo kami maluloko, Zoraida Sanchez. Sabi. So ngayon, sabi naman ni Jeff Agbayani, makabagong makapili, bistado na. Sabi ulit ni Jed Dorado, kaya pala pumunta ng China, pinag-aralan ng mga 1-minute video sa Reels, sa Facebook, pero ang nilabas, puro fake news. Ayan, sabi ni Chad Forbes, kaya pala ang gulo-gulo na ng bansa natin. Di ba kayo nagkukonsensya sa ginawa nyo? Nagtatraidor yan sa iyong lupang sinilangan at yan ay malaking kasalanan sa mata ng Diyos. Kung sa bagay, wala naman kayong kinikilalang Diyos. O sa bagay, si Digo nga, pinagmumura ang Diyos eh. Diba? Tapos sigaw ng sigaw yung mga DDS. Maawa ka naman Lord kay Tatay Diggs. Oo, dapat hindi siya dyan. Baka nakalimutan nyo kung paano sabihan ni Digong na stupid God ang Panginoon. Oh, sabi ni Sheila Mi Quarisma, haha, lagot kayo. Ayan, ang bagong taksil sa sambayanan, anyari sa inyo, sabi ni Antonio. Sabi ni Jinky Disuka, Larks, ayan, Cesar, Raketera, any comments sa inyong vloggers will trend in China. Ang gagaling magkalat ng fake news. Nga, will trend ng China. Pumunta lang naman daw sila doon para umattend ng seminar, para paano gawin yung mga 1-minute video, mga reels sa TikTok, sa Facebook, at sa YouTube. Para pala magkalat ng fake news po, trages na yan, China ha. Magtuturo ka ng magandang paraan para sa fake news pala ha. Ayan, JC Tayaba, mga makapili, itapon yan. Mga yan sa Snake Island. Ayan, mga DDS fiddlers of fake news, sabi ni Danilo. Yusori Sales. Diba? Ayan yan, mga kababayan, ang comment. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi po yan maitanggi. Ayan o, kung nakita nyo man po yung mga picture, kasi habang nandoon yan, syempre magpipicture yan. Habang nandoon yan, magla-live yan. Habang nandoon yan, may mga video-video, ipopost nila sa kanilang mga social media accounts yan. So, hindi nila maitanggi. So, ginastusan nga daw sila ng China, pagpunta doon, pamasahe, papunta, pauwi, pagkain, tulugan, para mag-seminar lang kung paano, no, gawin ang madaling paraan, no? 1-minute video, TikTok, Reel sa Facebook, YouTube, short video. Pero ano ba ang nilagay nila doon? Pakalat ng fake news. Kaya kanina kung napanood ninyo, nag-iyakan. Yan. Nag-iiyakan sila doon. Bakit? Nabuko. Yung isa, nako. Katulad dito, Katulad dito, sabi ni Representative Acop, masyado kayong judgmental. Sa mga vloggers, kung titignan ko, masyado kayong judgmental. That's one thing you should learn. Huwag kayong judgmental. Sabi ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop, no, Vice Chairman ng House Tri-Committee. Oo, ayon nga niya dito sa mga kasamahan ni Trixie ito, yung mga DDS vlogger na pumunta ng China, di umano. Hindi na nakapalag ang isang grupo ng mga vloggers ng sabunin ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop tungkol sa issue ng palaganap ng fake news sa social media na pakay ng investigasyon ng House Tri-Committee ngayong Biyernes, Marso 21. To tell you frankly, I will felt insulted kasi you were referring to me also mga congressman. Sabi ni Acop sa mga vloggers na si Crisette Laureta Chu na isa ring na manunulat ng Manila Bulletin. Ayan. Hindi tulad sa mga unang oras ng pagdinig kung saan ilang ulit na pinagsabihan siya na huwag sumabat habang nagsasalita ang mga kongresista, tila nabawasan na ang mga komento ni Crisette sa pagsita ng TRICOM sa mga ipinupost ng ilang pasaway na vlogger. I understand, sir. Yan ang sagot. Ang tipid ng sagot ni Chu. I don't think you don't have the right judge to others, sabi ni Congressman Acop. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, nag-iyakan. Kaya sabi ko sa inyo, yan ba yung yan ba yung siniminar ninyo dyan sa China?
para gumawa ng fake news, para gumawa ng reaksyon na short video 1 minute, tas fake news naman. Kaya, kakahiya po kayo. So yun lang mga kababayan, no? Meron pa lang farm tour ng mga DDS vlogger papuntang China at libre daw ito ng China ni Xi Jinping. Para mag-aral at turuan paano gumawa ng fake news na 1 minute short video from Reels, Facebook, and YouTube and TikTok. So yun lang mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe at i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Ito po si Ken Garcia. See you. God first.